Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarangan at binuntutan ng China Coast Guard ang medical evacuation ng Pilipinas sa dalawang sundalong Pilipinong nasugatan sa panghahataw ng kahoy na baton. Hinarasman, matagumpay na nasagip ang dalawang sundalo at ginagamot na sa ospital. Pagdidiin ng Philippine Coast Guard, China ang nagsimula ng tensyon. Pero ayon sa Chinese ambassador, may nalabag na kasunduan ang Pilipinas dahil sa nakita nilang konstruksyon sa BRP Sierra Madre, kaya nilapitan ng China Coast Guard ang barko. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang hampasan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes, Attention all ships, attention all ships. Security, security. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchora Aquino, MRRB 9702. Humanitarian assistance and disaster response operation. Specifically, a medical evacuation of an injured member of the Armed Forces of the Philippines requiring urgent medical attention located at Ayungin Shoal. nagsagawa agad ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa dalawang Philippine Navy personnel na nasugatan sa insidente, nakasama sa mga tauhang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero nang makarating na ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, nag-radio challenge na ang isang barko ng Chinese Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, nagdatingan na ang 4 na barko ng China Coast Guard. Ang isa sa mga barko, nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat na dineploy ng PCG kasama ang doctor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero hindi nagpatinag ang taga-PCG. 11:30 ng umaga kahapon, nagkita na ang mga personnel ng Coast Guard at mga sundalo. Ito ay kahit nakabuntot sa kanila ang 5308 sa buong operasyon. And the entire time that we are proceeding on the rendezvous point, sinusundan din tayo nung 5308. Sa kabila ng panghaharas ng China, matagumpay na na-evacuate ng Philippine Coast Guard ang dalawang sundalo mula sa Ayungin Shoal matapos ang halos 2 araw. At kaninang alas 8 nga ng umaga, formal na silang na-turn over sa Armed Forces of the Philippines. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. I think they're doing their job very professional. I think we're in a position of telling them to get away from LS 57 atin yun, military post natin yun. Muling iginiit ng PCG na hindi ang Pilipinas ang pasimuno ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito raw ay dahil sa paglapit at pag-aligid ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ang sinasabi ng Chinese ambassador, kaya raw lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa mo ng construction work ng mga sundalong Filipino sa BRP Sierra Madre. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Gate niya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang ukol sa mga sinabi ng Chinese ambassador. Marisol Abduraman,
Nakatuto, 24 oras. Sa day 9 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang cross-examination ng depensa kay NBI Director Melvin Matibag. Ipinunto ng depensa, hindi raw ba ginamit ng walang konteksto mga pahayag at aksyon ng bise na basehan ng NBI sa sinasabi nilang pattern of violence umano ni Duterte. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, buong manghapon nga po binuno nitong si NBI Director Melvin Matibag ang pagtatanong ng abogado ni Vice President Sara Duterte at mga senator judges. Doon nga po sa pagtatanong ng depensa ay pinalutang yung kanilang punto na nasa konteksto nga ba yung mga pangyayari na ginagamit ngayon laban sa bise. Good day po. Senate President Gatchalian. Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte kay NBI Director Melvin Matibag, sinubukan nitong tibagin ang sinasabi ng prosecution na pattern of violence ni VP Sara. Ipinalabas nila ang video na maglalagay daw ng konteksto sa kanyang sinabing gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Ang kinuwento ng bise, ang nangyari raw sa isang PMA graduation na dinaluhan nila ni Pangulong Marcos nang hingin daw ng isang graduate ang relo ng Pangulo. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako. Nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Didn't VP Sara say her statements in jest? I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan yung pag i-consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan, doon po namin na-establish yung isa doon sa 5 factors na pattern of violence. Didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwalain. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. Sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. Sa pagtatanong ng depensa, pinalutang din ang panig ng bise sa kanyang panununtok sa sheriff nung mayor pa ito ng Davao City na nangyari sa gitna ng planong demolition ilang araw matapos ang flash flood sa lungsod noong June 2011. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community? Hindi po lumabas siya sa Manila. If you know, all right. I have no knowledge of that. The demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you population. aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So, in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide the 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no You knowledge have of that. no knowledge. Natalakay din ang naunang sinabi ni Matibag na merong investigasyon ng NBI ngayon tungkol sa sinabi ni Mayor Baste Duterte sa isang rally na iniuugnay ng NBI sa sinabi rin ng bise. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tanong ng depensa, hindi ba raw saklaw ito ng freedom of expression?
Sabi ni Matibag, kung labag sa batas, hindi ito saklaw ng freedom of expression. Unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas. Did he directly urge the people to overthrow the government in that rally? Ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin. Tanong naman ni Senador Panfilo Lacson, bakit hindi inimbestigahan at kinasuhan din si Mayor Baste? Sagot ni Matibag, patuloy ang investigasyon kaugnay sa posibleng sabwatan ng magkapatid sa pagbabanta sa Pangulo. Baka mayroon double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel, nasa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na jury po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. Binalikan din ng depensa ang affidavit ng nagpakilalang Davao Death Squad hitman na si Arturo Las Cañas, na witness din laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity sa ICC. Tanong ng depensa, alam daw ba ni Matibag na nirekomenda noon ng Senado na kasuhan ng perjury o pagsisinungaling si Las Cañas? Nilinaw naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi natuloy ang pagsasampa ng kasong perjury kay Las Cañas dahil umamin ito kalaunan sa gawain ng Davao Death Squad. So, in fact, this is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yun. You mentioned na pinapaniwalaan nyo na siya ngayon as clarified by the chair. So are you saying that pinapaliwanaan nyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him? Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification. Nauna nang sinabi ni Matibag na meron na silang persons of interest dito at aabutin ng 3 hanggang 6 na buwan para mas maging malinaw ito. Tanong ng depensa, hindi raw kaya nag-iimbestiga ang NBI para mag-file muli ng impeachment case laban sa bise? The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. May we ask, Your Honor, that it be stricken off the record, Your Honor? If the motion to strike off is denied, let the answer of the witness remain in the records. Pinuto rin ng depensa na iniimbestigahan ng NBI ang sinasabing banta sa buhay ng Pangulo pero hindi raw iniimbestigahan ang umano'y banta sa buhay ng bise. Sagot ni Matibag, inimbitahan naman daw nila ang bise sa NBI pero hindi ito nagpaunlak. Nakita rin daw ng NBI na hindi rin nagpupunta ang bise sa investigasyon ng Kamara. Giit niya, nasa mandato ng NBI na protektahan ang buhay ng Pangulo. Matapos nga po ang cross-examination ay hindi na nagtanong muli ang prosecution kay Matibag at tinapos na po nila ang pagtalakay sa Article 4 o yung sinasabing grave threats ng bise laban sa Pangulo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Hindi lang tagos buto kung sumipat ang x-ray technician ng isang clinic sa Maynila. Binividyohan niya umano ang mga nagbibihis na pasyente. Nakatutok si Jomer Apresto. Nag-iwan ng matinding takot para sa empleyado ng Manila City Hall na si alias Shell ang sanay normal lang na pagbisita niya sa isang clinic sa Tondo, Maynila nitong nakaraang Lunes. Ang 27 anyos na biktima,
Palihim daw na binivideohan ng isang X-ray technician habang naguhubad at nagbibihis siya sa loob ng X-ray room. Sa kwento ni alias Shell, kailangan niyang magpa-X-ray bilang bahagi ng kanilang annual physical exam sa clinic na nirefer ng Barangay Health Center. Habang nagbibihis siya, dito na raw niya nakita ang isang cellphone na nasa ilalim ng lamesa at nakatutok sa kanya. Doon ako na nervous, talaga nanginginig ako, hindi ko alam yung reaction ko. So kinuha ko po yung cellphone, pagtingin ko, naka-video ko ng 11 minutes, 22 seconds. Nakita ko yung sarili ko, nakaubad ako, paano ako nagbubad, kung paano rin ako nagbihis. Kinompronta niya umano ang X-ray technician na mabilis kinuha ang cellphone at sinabing naghang lang ito. Nangako rin daw ang lalaki na buburahin na lang ang video. Sa istasyon ng pulisya, kusang loob umanong ipinakita ng sospek kay alias Shell ang kanyang cellphone. Pero habang tinitignan ng biktima kung burado na talaga ang kanyang video, dito na niya napansin na hindi lang pala siya ang nabiktima ng sospek. Ang daming video, lahat talaga na nagpapa-X-ray nandun. Parang nasa 30 to 50. Puro mga bata siya, puro estudyante. May set up siya. Tapos binabanggit niya ng welcome to my collection. Ganun. Para siya nagwa-vlog. Inamin din daw sa kanya ng isa sa mga empleyado ng clinic na hindi lisensyadong X-ray technician ang sospek. Sabi niya, RadTech student daw yan, mag-e-exam pa lang. So doon ako nangambalalo. Bakit kayo nag-ooperate ng X-ray nang hindi lisensyado yung tao? Sa isang mensahe na ipinadala sa GMA News ni Dr. Edgar Santos ng Manila Health Department, sinabi niya na wala pa silang natatanggap na report kaugnay sa nangyari. Agad daw silang magsasagawa ng investigasyon tungkol dito at aalamin din kung kumpleto ba ang requirements ng nasabing clinic. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng clinic. Ayon naman sa pulisya, patuloy pa ang kanilang investigasyon at pagkalap ng mga ebidensya kaugnay sa nangyari. Re-request po kami ng application for cybercrime search warrant para po makatulong sa investigasyon po na ito. Ayon po sa suspect, ang sabi po niya ay siya ay reliever bilang RadTech doon po sa nasabing medical clinic. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect na na-inquest na at naharap sa reklamong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Sinampahan din siya ng paglabag sa Article 172 o ang falsification of documents matapos mapag-alaman na peke ang PWD ID na ipinakita niya sa mga otoridad. Sa oras naman na mapatunayang hindi siya lisensyadong X-ray technician, posible rin siyang maharap sa Radiologic Technology Act of 1992. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Not guilty. Ito ang inihaing plea ni Senator Rodante Marcoleta sa mga kasong kinakarap niya sa Sandigan Bayan, kabilang ang non-bailable na plunder. Nakatutok si Maki Pulido. Nang iatras ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang motion to quash information o mosyong nagpapabasura sa kaso na tuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa kanya para sa kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Not guilty ang inihain ni Marcoleta sa akusasyong pandarambong. Ayon sa binasang sakdal ng korte, nakipagsabuatan umano si Marcoleta sa mga pribadong individual para makatipon ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng ilang criminal acts. Sa loob daw ng 3 araw noong Enero 2025, umabot sa 75 million pesos ang ibinigay sa kanya ng mga kapwa-akusadong sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Pagkatapos ng arraignment sa 3rd Division, sumalang naman si Marcoleta sa 4th Division, ang humahawak ng kasong paglabag sa PD46 laban kay Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor. Para sa arraignment na ito, ibinalik si Marcoleta sa Sandigan Bayan pasado 1:00 ng hapon kasama si Defensor. Martin Romualdez, sunod na nila. Not guilty ang inihain nilang dalawa sa reklamong paglabag sa Presidential Decree 46, batas na nagbabawal sa mga public official na tumanggap ng regalo. Nauna nang nabasahan ng sakdal sa kasong plunder ang iba pa nilang kapwa-akusado. Si Espiritu not guilty rin ang inihain sa kasong paglabag sa PD 46. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pagkondena sa umano'y marahas na aksyon ng China. Isa yan sa inilatag ng Department of Foreign Affairs o DFA sa 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting kung saan dumalo rin ang Foreign Minister mismo ng China. Kasunod yan ng pamumukpok ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. 2 araw matapos ang paluan ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal.
Nagharap sina Chinese Foreign Minister Wang Yi at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa isang bilateral meeting sa nagaganap na 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si Yi ang pinakamataas na opisyal ng China na nagpunta sa ASEAN meeting. Sa pahayag ng DFA, muli raw kinondena ng gobyerno ng Pilipinas ang marahas na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong July 20. Inilahad din daw ni Lazaro ang pag-aalala ng Pilipinas sa mga aksyong lumalabag sa karapatang pandagat ng bansa at naglalagay sa panganib sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda. Muli rin niyang hiniling ang pag-aalis ng mga natitirang istruktura sa Bajo de Masinloc. Mariinding tinututulan ng DFA ang China Daily Video noong July 10 na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Ayon kay Lazaro, nakapanlulumo, nakakapinsala at hindi katanggap-tanggap ang ganitong paglalarawan. Iginiit din daw ng Pilipinas kay Wang na dapat magtimpi ang lahat, iwasan ang mga aksyong magpapataas ng tensyon at lunasin ng mapayapa ang mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Bago ang pulong ni Lazaro at Yi, pinatawag naman ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador Qin Guan at mariing ipinarating ang protesta ng Pilipinas kaugnay sa marahas daw na aksyon ng China Coast Guard sa mga Filipino Navy personnel. Sabi ng isang mataas na opisyal din ng gobyerno ng Pilipinas na kasama sa meeting ng Pangulo at ni Qin na iparating daw ng Pangulo ang mensahe gamit ang very strong words. Pero sa interview ng media kagabi kay Ambassador Qin, sabi niya, This meeting is very constructive and it's not kind of diplomatic protest and a demarche, pointing fingers to each other, exchange very strong words against each other. No, it's kind of, I think it's a very useful, constructive, kind of in-depth exchange of views. Kaugnay naman ng AI-generated video na ginawa ng isang pahayagan sa China na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Sabi ni Ambassador Qin, It's just media's, action, and it's nothing related to government. And there's so many medias in China. We don't have any comment on that. Pero di lang ministro ng China ang nakapulong ng gobyerno ng Pilipinas sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Si US Secretary of State Marco Rubio, nakausap na rin si Secretary Lazaro kagabi. Sa pagharap naman ni Rubio sa ASEAN Post-Ministerial Conference with the United States, binigyang di niya naman ang ginagawa raw na pagpupumilit umano ng Iran na kontrolin ang Strait of Hormuz na isa raw international waterway. And if we create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships, we have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region. Wala pang tugon ng Embassy of the Islamic Republic of Iran sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ni Rubio. Sa Pilipinas din magaganap ang inaasahang bilateral meeting ni Rubio at Chinese Minister Wang. Nauna nang inalmahan at kinondena ni Rubio at Amerika ang ginawang aksyon ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. JP Soriano, nakatutok 24 oras.